Hi mga mahal, ang ating topic ngayon ay tinatanong ni Amag. Ang tanong niya ay magbigay daw ako ng sabon na pwedeng gamitin doon sa tea para daw kainin ng kanyang asawa yung kanyang tea. So yan ating pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang aking sagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Bago ang lahat, shout out sa lahat na nagpapa-shout out. Hindi ko na po kayo may isa-isa sa mga nag-message, nag-comment sa aking Facebook page, sa aking YouTube channel. Shout out ng bonggang-bongga sa inyo. Lalo-lalo na doon sa mga masusugid na taga-subaybay. So, shout out ng bonggang-bongga sa inyo at marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik sa aking channel. So, ayan. So, ano nga bang sabon ang pwede mong gamitin doon sa tea mo para lagi mabango? Ang lalaki ay kahit anong sabon ang pwedeng gamitin. Basta sabon yan, pwede mong gamitin doon sa tea mo kasi hindi yan katulad ng babae na hindi pwedeng kung ano-anong sabon lang. Kasi masyado nga maselan yung aming bulaklak. Ang lalaki pwedeng kahit anong sabon. Dapat sasanayin mo lang ang sarili mo na dapat laging sinasabon, hinuhugasan ng mabuti, binabalawon ng mabuti, tinutuyo ng mabuti bago ka magsuot ng iyong panloob. Kapag halimbawang sinasanay mo ang iyong sarili sa laging paglilinis niyan, paghuhugas niyan, pagtutuyo niyan, pagpapalit ng panloob mo, sigurado kalaunan babango din yan kung nababahuan ang iyong asawa. At dapat nagtatanggal ka ng buhok o kaya naman kung ayaw mo yung pakaramdam na nangangati kapag halimbawa nagtanggal ka ng kinalbo mo lahat yan, ang gagawin mo ay papanipisin mo lang, gugupitan mo yan. So, ganun lamang. Pag ginupit mo yan, so syempre, kukuunti na yan at kukuunti na yung pwedeng pamahayan ng nakakapagpabaho dyan. Kasi kapag halimbawa, hindi ka malinis sa katawan, hindi ka malinis dyan sa iyong baba, sigurado, kalaunan babaho yan. Kahit wala kang ginagamit na kung sino-sinong babae, nakakabaho po ang hindi paglilinis ng ating mga tea o kaya ng tea. Kaya dapat po laging nililinisan, laging tinutuyo at nagsusuot ng panibagong panloob. At kung maaari, iwasan ang bisyo, iwasan yung maalat, iwasan yung malalansa. Kung hindi mapigilan na hindi kumain ng mga ganong pagkain, so kailangan bawasan nyo. Okay? So, kailangan sanayin yung sarili nyo na mamuhay ng tama para maging malusog kang tao. Kasi kapag halimbawa, namumuhay ka ng tama, maganda yung ginagawa mo sa sarili mo, ang balik niyan sa'yo ay siyempre maganda. Ikaw din ang aani ng ganong ginagawa mo sa sarili mo. Kumbaga, kung pinabayaan mo yung sarili mo, dati dapat alagaan mo na bumawi ka na sa sarili mo. At siyempre, kailangan ikaw ay laging nagsasanay sa sarili mo na mula ulo hanggang paa, hindi lang yung ang lilinisan mo. Dapat lahat hindi namamaho. Kapag halimbawa kasi yung natutuyuan ka ng pawis, bumabaho din kasi yan sa katawan. At kalaunan, kahit na bago yung iyong isinuot, kahit na alam mong kakaligo mo pa lang, basta dumikit na yung amoy sa'yo, basta nasanay na yung katawan mo na mabaho ka, talagang mamamaho ka kahit na bagong palit ka, kahit na bagong ligo ka. Kaya dapat sinasanay mo sa sarili mo na dapat malinis ka mula ulo hanggang paa. Naliligo ka, nagsasabon, nagkukuskus ng mga libag-libag na yan. At huwag masasanay na magpapatuyo ng pawis sa katawan. Kasi ang pawis ay nakakapamaho ng katawan. Kapag kasi nasanay ka na lagi kang malinis, yung singaw ng katawan mo
ay mabango, hindi mabaho. Kaya kahit napawisan ka na, mabango ka, hindi ka namamaho. So sana nakatulong ako at sana nagustuhan mo ang aking sagot. And if you like this video, please consider to like this video and subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.